Ito na po ang munggo hopya na hanap nyo. At kapag niluto nyo to, siguradong mawawili kayo at mapapaanli merienda tayo. Tara, simulan na natin. So magsimula tayo sa pagluto ng ating munggo. But before natin to niluto, sinok muna natin to sa tubig for about an hour. Pagkatapos niluto natin, sa ating Simplas blender, naglagay tayo ng 3 cups of cooked munggo, 1/2 cup of flour, 1 teaspoon of vanilla, and 3/4 cup of condensed milk. I-blend na natin ito until na maging pino. After a few minutes, ito na, naging pino na. Ahanguin na natin at ilagay natin sa ating non-stick pan. Lulutuin natin ito. Lulutuin natin ito until na mag-thicken. At sa ating namang pinaglutuan, gumamit tayo dito ng Xiaomi induction cooker. Napaka-convenient nung gamitin mga mommies at very affordable lang din. Kaya check nyo lang sa description box below or sa comment section below kung saan natin to nabili. At dito mga mommies, gumawa tayo ng first dough. Nag-sieve lang tayo ng 3 cups of all-purpose flour. Naglagay tayo ng 3/4 teaspoon of fine salt. Ihalo lang natin. Pagkatapos maglagay tayo ng 3 tablespoon of white sugar. At ito ang ating gagamitin mga mommies. Naglagay tayo ng 3/4 cup of shortening. Other option, pwede din kayong gumamit ng lard para mas mura. Nag-add din tayo ng 3/4 cup of water. I-mix lang natin to form a dough. At huwag yung i-overmix mga mommies para makagawa tayo ng flaky dough. At kapag nahalo na po lahat, it's good to go. Ito na, pina-flatten lang natin. Gamit ang ating rolling pin. Gumamit lang tayo dito ng puting papel di hapon or pwede ding parchment paper at iset aside na natin. Gagawa na tayo dito ng second dough. Nag-sieve lang tayo ng 2.5 cups of cake flour. Nag-add tayo ng 1/3 cup of white sugar at saka 3/4 cup of cooking oil. I-mix lang natin. So ito yung pang-toppings natin sa ating first dough. Ito na fully mixed na natin. Kunin na natin ang ating sinet aside na first dough at i-toppings na natin ang ating second dough. At ito ang sekreto para makagawa tayo ng flaky dough. About 3/4 full lang ng ating rolled dough ang lalagyan natin ng toppings. At ito na, pinu-fold na natin ito. I-flatten gamit ang ating rolling pin. At i-fold na naman natin ito ng mga 3 beses. O ulitin lang natin ng mga 3 or 4 na pieces ang pag-fold natin at pagkatapos i-roll natin or i-flatten natin ito gamit ang ating rolling pin. Uulitin lang natin hanggang sa matapos. At dito niro-roll na natin ang ating dough to form a log. At i-rest muna natin ito ng mga 10 minutes before natin i-cut into pieces. At sa mga nagbalak na gawing pangnegosyo ito, make sure na timbangin yung mga mommies para pantay-pantay ang laki ng inyong hopya. At ito na, dahil gawin na natin itong pang merienda, tinansya lang natin ang laki nito. Ito na ang ating nagawang munggo filling. Nag-thicken na at napalamig na din natin. I-roll lang natin ito into circle at ipalaman na natin sa ating dough. About 1 tablespoon lang na munggo filling ang ating ilagay. At gawin nyo lang ang prosesong yan para mapalaman na natin ang ating mga hopya dough. At dito binilubilog lang natin gamit ang ating kamay. At para maganda talagang shape nito, gumamit tayo ng cookie cutter. Press ko lang siya at dito nagkaroon na ng mga design sa gilid. Takpan lang natin para hindi mag-dry ang ating mga hopya. At ulitin lang natin hanggang sa matapos or malagyan natin ng palaman ang ating dough. At kung wala kayong available ng cookie cutter mga mommies, pwede ding bilog-bilogin lang sa kamay natin and make sure na hindi aapaw ang palaman natin. Ito na, after a few minutes, napalamanan na natin lahat ng ating dough at ito na ang total na ating nagawa. Medyo malalaking hopya ang ating nagawa. Ito na sa ating induction cooker. Naglagay tayo ng non-stick cooking pan at pinapainit muna natin ito ng mga 5 minutes before natin isinalang ang ating mga hopya. Cover and bake for 8 to 10 minutes. At ang setting natin sa init natin dito is sinet ko lang siya sa 1 para hindi masunog ang mga hopya natin at maganda ang luto. Ito na, after 9 minutes, piniflip na natin ito. Make sure na matansya nyo ang init mga mommies ha, dahil iba-iba talaga ang init ng induction cooker, ng butane, at saka ng gas. At kung sa oven naman, pwede nyo i-bake ito ng 170 to 180 degrees Celsius for about 30 to 40 minutes. At ito na, piniflip lang natin para maluto naman yung kabilang bahagi nito. And bake for about 10 to 12 minutes until na maging golden brown ito.
Ito na, after 12 minutes, ipiflip naman natin ang side nito para maging golden brown naman ito. O diba, kahit walang oven, pwede na tayong makaluto ng ating paboritong hopya. Ang ganda ng pagkaluto na parang niluto din sa oven. Siyempre, tikman natin. Ang sarap ng ating munggo hopya mga mamis at ang flaky ng dough. At ang ating munggo na palaman, ang sarap nito at sakto lang talaga ang tamis nito. Yung tamis na hindi nakakaumay at talaga namang balik-balikan mo. Ayan lang po mga mamis, hoping nyo subukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!